Hello, good afternoon everyone. Guys, meron akong i-share sa inyo, no, about po sa cup. Baka isipin nyo, anong cup yun? Timplahan ng kape or sombrero? Hindi po. Yun po ang cup educational plan, no? Siguro familiar po ang karamihan sa atin na yung sa cup educational plan na nagkaroon po ng problema a year ago ang CAP dahil di natin alam kung anong reason saan sila nagkamali, pero nagkaroon po sila ng problema dyan at na-stop nga po yun, no? So marami pong subscribers ang CAP. Isa na po si husband doon, no? Isa na po si husband na ito po i-share ko ay um, patunay na ongoing ang pag-release ni CAP ng partially payment. So, ayan po, hindi kasi namin alam to. So, si Bunso lang ang nagsabi sa amin dahil si Bunso, dalawa po kasi yung anak namin na nominee na kinuhaan ni husband ng plan noong time na nagtatrabaho pa siya. So, ito pong video na to, paki-share lang po para sa kaalaman ng mga iba pang subscribers kasi marami pa po ang hindi nakakaalam na ang CAP ngayon ay ongoing ang pagre-release nila partially ng payment. Kasi yun po ang order ng court. Dahil nagkaroon po sila ng pagdinig sa korte. So, yun po ang ano ng korte sa kanila na partially mag sila ng payment sa mga subscribers doon sa mga full payment, fully paid yan. Kasi si husband po ay matagal ng fully paid. Kinuhaan po ni husband yung dalawang anak namin, yung isa kinder pa lang, yung isa elementary pa lang. So, sad to say na hindi po nagamit ang CAP educational plan dahil nagka-problema po. Pero doon po sa iba po na nung hindi pa po nagka-problema ang CAP, ay nagamit po yung educational plan. So, ibig sabihin po, nakapag-aral ang bata na suportahan ng CAP, nabayaran yung school, at mayroon po kasing ano doon, excuse me, yung policy doon na after makagraduate ng bata, mga 10 years, after makagraduate ng college, 10 years after, makukuha po yung ROI, parang insurance yon. So, hindi ko lang po alam sa senaryo ngayon kung yung ROI ay makukuha pa po nila. Kasi si husband, may pinsan siya na na-avail yung educational plan, nakapagtapos po ng college at napakinabangan, sa madaling salita, nung hindi pa po nagka-problema ang CAP. Pero sa part po namin, hindi po napakinabangan kasi inabutan na ng problema. So, yun po yun. So, ito po yung sinishare ko sa inyo ay lubhang mahalaga at mahalagang kaalaman para sa mga subscribers na hindi pa nakakaalam. Kasi katulad po namin na meron palang cheque na na sa amin, na naka-release na sa amin sa kay husband. At dalawang cheque po yung kasi dalawang bata eh. So, bawat nominee ay isang cheque. Ibig sabihin po ng nominee, yun po yung kinuhaan mo ng plan. At yung subscribers or plan holder ay yung mismong kumuha, yung tao mismo. So, yun po. At si Bunso ay nag-check sa website at doon sa GC ng mga subscribers at nakita niya doon na may update. So, may update doon at may order din doon na sa lahat ng mga subscribers ng CAP Educational Plan ay magtungo sa office. Yan. Dito po sa NCR, ang office po dito sa NCR ng CAP ay matatagpuan niyo po sa Makati, sa Morsolo Street, doon po mismo. So, sa lahat ng mga nandito sa NCR, magsadya na po kayo. Way back 2013 po, nagpunta kami sa CAP dahil nga inaayos nga namin, nag-claim kami. So, hindi pa siya naayos that time. At nakita namin na yung mga tao na nagpupunta dun sa office ay galing sa iba't ibang malalayong lugar. Sa Baguio, mayroong taga Bulacan. Kasi ito daw yung sa Makati ang pinaka-main at pinakamalapit na branch. So, sa mga taga-probinsya, kung saan man po kayong lugar naroroon, magsadya na po kayo sa pinakamalapit na CAP office. So, para po maka-claim na po yung mga fully paid po, yung mga fully paid katulad namin. So, ako po, sinasabi ko po dito na patunay na totoo po na nagre-release na si CAP ng partially payment para sa mga subscribers. Dahil kami po,
ito lang pong ano na to, buwan na to, mga second, ano na petsa, 18 yata yun, March, a week ago, nagpunta po kami sa office, kasi nga sabi nga ni Bunso, puntahan na namin yung, yung CAP, magpunta na kami doon, at dala-dala namin yung documents, kasi po, may mga documents po kasi yan, pagka, sa mga ganyan mga insurance plan, may mga documents, may mga policy, may mga, kung fully paid ka, yung certificate of full payment, yung mga resibo, yung mga ID, yan, certificate of completion, parang ganun po, marami po. So, dadalhin nyo lang po yun. So, kung subscribers ka mismo, at buhay ka pa, yan katulad ni husband, na siya mismo, at kasi sinama niya lang po ako doon, na nag-a-assist lang sa kanya. Kasi ako po yung taga-bayad dati. So, mabilis lang po ang proseso. Although marami pong tao talaga, pero mabilis lang ang proseso. At naka-prepared na po yung cheque. Ang cheque po namin ay naka-prepared na November 20, 2022 pa. Pero hindi po siya na-expired kasi may pinaliwanag po ang CAP doon. Mayroon pong numero doon sa cheque, doon sa pinakataas. Maraming numero yun, naka-block siya. Na hindi siya na-expire kasi nga hindi pa siya na-claim. So, ang sabi ng CAP, binigyan sila ng 10 years na pag-release nila, magre-release sila na within 10 years, magre-release sila ng payment sa mga plan holder or subscribers. So, nakaka 2 years na po sila. So, may 8 years pa sila. So, sa lahat po ng mga subscribers na makakapanood po nito, sa hindi pa po nakakaalam, magsadya na po kayo. Ipopost ko po yung dito, yung sa video ko, sa comment section. Kung hindi ko man siya ma-flash dito sa screen mismo, sa comment section po, kasi pinicturean ko po yung doon, yung mga contact number, yung mga email nila, yung website. So, nyo lang po sa Facebook yung website nila at makikita nyo po doon. So, nung nagpunta kami doon, nalaman namin yung ibang mga subscribers ay mga patay na, yung iba naman mga hiwalay na. So, lang po kayo doon kung ano po ang kailangan. Basta po doon sa patay na subscribers, death certificate po. Doon po sa magkahiwalay, hindi ko lang po sure kung ano po ang sasabihin ng CAP, ano po ang kailangan para maklaim po yung cheque. Kapag po na-claim nyo na yung first trans na cheque, ipaprocess na po automatically yung second trans na cheque hanggang po makuha yung kabuuan ng naihulog po. Sa mga fully paid po yun. So, kami po, dahil ngayon lang kami nakapag so, mapaprocess na rin po yung second namin. Pero, check na lang po kami sa website. Yung iba po, na nakakuha noong 2022, napaprocess na po yung kanilang second trans. Yun po. So, pakishare lang po tong video para sa kaalaman ng higit sa lahat sa mga subscribers ng CAP Educational Plan. At maraming salamat po sa pagpanood ng video at follow and share. Thank you so much.